itong tao na to hindi talaga determinadong saktan o patayin yung mga hostages niya, considering na mga bata yun at estudyante pa ng eskwelahan niya. Hindi ganun katindi ang threat dahil ni minsan hindi niya itinutok sa akin kahit malapit ako sa bus yung baril na hawak niya, or even to the children. Nakita ko kay Dukat na talagang wala siyang intention manakit. Gusto lang talaga niyang ilabas yung mga reklamo niya against the government, the poverty, education. Pinagbigyan natin actually lahat ng hiningi niya, yung maliliit na bagay katulad ng microphone para makapag-announce siya, ice cream, pagkain, at yung pinakahuli yung pagsisindi ng kandila. So nung maibigay natin yon, as agreed, 7 p.m, lalabas siya. Lumabas talaga siya. Ganap na ika-7:15 ng gabi, sila ay dinala sa Manila Police Headquarters upang imbestigahan. Sa kabila ng lahat, ang mga taong ipinaglalaban ni June Dukat ay nanatiling tapat sa kanya. Nang oras ding yun, kasama ang kanilang mga anak, nagrally ang mga magulang na taga-parola upang hilingin ang paglaya ng kanilang bayani. Sa Manila City Jail, dito dinetain si June Dukat. Nang-hostage ako, hindi naman para sa sarili ko. Hindi naman ako nag-demand na bigyan niyo ako ng milyon-milyong piso. Ang demand ko para sa kapakanan ng mga na-hostage ko. Saka hindi ko naman tinatawag na hostage na. Parang nagbigay lang ako ng isang madramang pamamahayag lang. Pwede hong namatay yung mga bata doon. Walang posibilidad sapagkat yung granada nga nadala ko. Hindi naman sasabog yun. Nung nandun ako sa kulungan, grabe pala ang corruption doon ng mga BGMP. Grabe kung gaano nila apiin ang mga preso. At ito rin na pinakamasamang tao na nandun pag may dalaw ng asawa, anak, o kapatid, kinukumpiska nila yung mga pasalubong. Halimbawa, ang pasalubong itlog, binabasag nila agad yun. Ang dahilan, baka raw may isa sa loob. Pero hindi yun ang tunay na dahilan. Binabasag agad, para ang araw na yan, lutuin mo na lahat. Pag wala ka ng supply, kasi ang may-ari ng kooperatiba doon ay yung mga BGMP. Pag may baong may pasalubong na sigarilyo, kinukumpiska ang sigarilyo. Pero meron silang tindahan ng sigarilyo doon. May mangyayari, isang bata na may baong biskwit para sa tatay niya, kinumpiska. 12 pirasong biskwit, nakaabot sa akin. So nagreklamo ako sa warden. Ba't kinumpiska yung biskwit? Pasalubong niya sa tatay niya. Bawal ba ang biskwit? Biskwit na nga lang ang kaya ng bata na pasalubong sa tatay niya. Kinumpiska niyo ba? Sabi ko, warden, mabalik mo. Mali yan. Hindi tama. Ang warden naman mabait, ibinabalik. May mangyayari din doon na isang nanay naman, may mga dalang pagkain, grocery, kinumpis ka rin. Nagreklamo ulit ako sa warden. Sabi ko, warden, kinuha ng isang kapitan ng BGMP. Pabalik mo yan. Hindi mo nga alam kung yung pasalubong na yan, pinagpuntahan lamang ng nanay para mabigyan ng pasalubong ang kanyang asawa. Bakit ganun? Bakit nyo inuhold ang mga pasalubong? Samantalang ang pakain nyo sa preso, parang kanin baboy. Maganda nga yung maraming pasalubong, hindi naaasa ang preso sa pagkain binibigay ninyo. Noong nakita ko maraming anomalya, kaisa-isa lamang akong lumaban. Ang isa sa mga complaint ko, meron pool ang may-ari ng BGMP. May telepono, 3. Pag tumawag ka ron, 10 piso ang bawat isang tawag. Meron silang yung sand na binabaligtad. Pag naubos na 10 pesos. Pag binaligtad ulit, pag naubos na 10 pesos. Sa harap ng kubol ko yun nakikita ko, binibilang ko.
Halos kumikita sila sa 3 telepono na 10,000 isang araw. Samantala, ang bayad nila sa PLDT, 1,000 a month. Nakita ko rin yun yung matic na tinatawag nila. Pag may dalaw, magbigay ka ng 100 piso, matic, diretso ka na. Alam mo, dumadalaw na preso ron. Madaling araw pa lang, nakapila na. 1,000 ang nakapila. Ngayon, yung may 100 piso, matic ang tawag nila, magbibigay ng 100 piso, shortcut ka na, makakaraan ka na. Marami ring harassment na ginagawa ang BGMP ron. Sa harap ng kubol ko, mayroong basketball court. Makikipaglaro sila sa preso. Isushoot na lang yung bola. Sushoot na lang. Tatadyakan pa yung preso. Babaliktad yung preso. Lumabas ako, pinakialaman ko. Nakialaman ko, bakit? Isushoot mo na lang, tatadyakan mo pa. Bakit? Ano ba tingin nyo sa preso? Hayop ba kami? Medyo nagkaroon ng komosyon. Dumating yung warden, naawat. Isang beses, may naging bisita ako, preso din. 2 sila. May tato na ganito. Stop corruption, Jun Ducat. Sir, stop corruption, Jun Ducat. Yung isa, ganun din. So, tinanong ko, saan ka nagpatato? Sir, sa brigada namin. Magkano bayad mo? Sir, 50. Tawagin mo yung mayores nyo. Kinausap ko. Alam mo, di sa pagyayabang, lahat ng mayores doon, nagigisimpat siya sa akin. Kapag nakita nila, pinaglalaban ko sila. Yung mga mamamatay tao doon, mga kernel na nakakulong, mayor na nakakulong, tupilang bungangalangan nila. Wala. BGO lang, kayang-kaya silang apiin. Takot na takot. Pero ako hindi. Lumaban ako. Pinatawag ko yung mga mayores. Sino ba sa inyo nagigisimpat siya sa laban ko? Magkakaroon ako ng signature campaign. Una-una, puprotesta natin yung pagkumpiska ng mga pagkain bibigay sa atin ng mga dalaw. Pangalawa, yung kooperatiba na napakamahal ng paninda. Pangatlo, yung pool. Pang-apat, yung telepono. Sa madalas na nakalimutan ko na iba, siyam ang demand ko. Magpapasignature campaign ako, mga mayores. Binigyan ko sila ng tigitigas sa kopya para pumirma sila. Nakapapapirma ako na 4,000 bago hinihain ko sa warden. Warden, ito po ang demand ko na sila sa ayunan ng kapwa ko preso. Binasa ni warden. Warden, ang hiling ko sa'yo, bigyan mo ako ng audience sa harap ng mga BGMP mo para maintindihan nila ang mensahe namin. Mabait ang warden, si warden kulang. So, nagsalita ako. Inisa-isa ko ang demand ko. Kami ay preso. Kami ay hindi pa sentensyado. Kami ay hindi pa kriminal. Habang hindi kami sentensyado, huwag nyo kami ituring na kriminal. Yung warden tumayo. Narinig nyo na yung sinabi ni Kajun. Mula ngayon, lahat ng pagkain papasukin nyo. Mula ngayon, bawal ang batik. Sa madaling salita, yung siyam na demand ko, pinagkaloob ni warden. Alam mo kung bakit? Nung pinatawag ko yung mga mayores, na kinikilala naman nila ako at ginagalang. Kahit iba-iba silang tatak, Sputnik, Bahala, gano'n. Dumating, kung sino gusto magpatato, sa pangalan ko, sa pag nakikita ko, marami na. Meron pa nga dito eh. Meron dito. Stop corruption, Jun Ducat, gano'n. Patatuan nyo. Ako magbabayad doon sa magtatato. Sabi naman ng isang mayores, 50 ang bayad. Pero lahat naman siguro, marami magpapatato. Kaya na 20 pesos na lang bigyan mo. Madalas salta, more or less, 3,000 ang nagpatato. After 1 month, sa pag-ikot-ikot ko, nakita ko marami may tattoo na. At pupunta sa akin. At kapag may reklamo sila, sa akin nagsusumbong. At katunayan, brigada, umiikot ako, nananalumpati ako doon. Sinasabihan ko sila na huwag tayong pumayag sa pang-api. Hindi ba tayo sentensyado? Hindi ba tayo kriminal? Hindi tayo ex-convict. Huwag tayong pumayag na balasubasin at ituring na parang hayop ng mga BGMP. Brigada, nananalumpati ako. Kaya na papatawag ko. Yung nakita ko marami na may tattoo, tinawagan ko si warden. Alam mo, may cellphone ako doon ha. Meron din akong printer doon sa loob. Pag meron akong gustong mensahe sa mga preso, i-print ako. May printer ako, kinakalat ko. Meron din akong video, camera doon. Nabibidyoan ko kung paano natutulog ang mga preso na parang sardinas. At katunayan, nagpagawa ko doon ng second floor dahil siksika na sa simento natutulog. Sa sarili kong pera. At doon sa mahaba na yon, sa harap doon, nagpagawa ko ng altar. Magandang altar, marble. Kahit puntahan mo siya ngayon, bigat na tres. Makikita mo may altar doon.
Mas maganda pa yung altar ko kesa sa altar ng chapel doon. Pinagtuunan din niya ng pansin ang pagpapaunlad ng mga pasilidad ng Manila City Jail. Kusang binalikat ang pagsasaayos sa mga linya ng kuryente ng bilangguan. Nakita rin niya na kailangang bigyan ng bagong muka ang madilim na Manila City Jail. Ngayon, tinawagan ko isang beses si Warden. Warden, magkapit tayo rito. Meron akong planong magpagawa ng basketball court. Papaayos ko. O sige, pupunta na ako dyan. Naggabi-gabi. Sabi ni Warden, saan ba yung plano mong pwede ba lagyan ng basketball court? Sabi ko dati ng basketball court. Kaya lang bulok na. Bako-bako na. Bala ko pa sementohan. Bala ko magpagawa ng bagong ring na fiberglass. So pupunta kami. Tayo siya ng magandang basketball court. Naghandog din siya ng mga libreng film showing. Alam mo sa City Jail, maliit lang iskinita dyan. Lakad kami. Kada madaanan namin, bumabati sa akin. Magandang maga po, Kajun. Stop corruption. Pagdano rin namin doon, magandang maga po, Kajun. Stop corruption, Kajun. So ganun. Pagbalik namin sa Kubol, tinanong ko ng warden, ang dami palang may tato ng pangalan mo. O warden, nagkikisimpatya sila sa akin. Kaya sabihin mo sa mga BGMP, huwag nilang aapin ang preso. Ipaglalaban ko ang preso. Mayroon akong kwento. Isang pangyayari, alas 7 ng umaga, inaantay ko yung dalaw sa akin ng misis ko, sa ng mga anak ko. May dumaan na isang kernel, preso ha. Dalawang mayor, preso din. Saka isang major. Pagdaan nila, dito ako, dumaan sa harap ko. Sa tabi ko, meron isang BGMP. Nung pagdaan ng mayor at saka ng kernel at saka ng major, tinawag sila ng BGMP. Alam mo paano ang tinawag? Oy, oy, oy! Halika kayo! Saan kayo pupunta? Sir, sabi ng mayor, sabi ng kernel, Sir, pupunta lang po sa gym. Hindi kayo nagpaalam sa akin ah. Balik kayo, balik. Bumalik yung apat. Nung paglagpas sa akin, kernel, mayor, halika kayo. Lumapit. Alam mo, respektado nila ako doon ha. Kahit mayor. Malalive yan. Alam nila. Pinaglaban ko sila. Sabi ko sa BGMP, eto mayor, eto kernel, eto major, ikaw BGO1. Kung tawagin mo sila, parang hayop. Oy, 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 alinga kayo. Ba't ganun? Wala ka respeto. Dapat nga sasaludo kayo. Eh sir, preso din naman sila eh. Preso nga kami rito, hindi pa kami sentensyado, hindi pa kami guilty. Bakit? Permanente ba kami nandi dito? Isang kernel sa major, pag nakalabas siya, baka makita ka sa labas niya, upakan ka dyan. Dahil kernel siya, BGO1 ka lang. Hindi ka marurumespeto. Mayor, balik kayo, mag-gym kayo. Tinawagan ko si Warden. Warden, yung BGO1 mo rito, gano'n-gano'n, pumunta yung Warden. Baka magkakaproblema kami rito. Malapang din yung BGO1. Alam mo naman doon, pag nagsalita ako ng mataas na, ang mga preso, duwidikit na sa akin. Inaalalayan na ako. Dating ang Warden. Ito walang respekto. Hoy, 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 saan kayo pupunta? Mag-gym lang. Warden, dalawang mayor, isang kernel, isang major. Wala respekto ang BGO1. Ang katwiran, preso daw sila. Warden, ayoko na makita pagmumukha nito bukas. Pag nakita kita bukas dito, tinan mo, rarayutin ka namin. Ang warden doon mabait, pinaalis na. Kabukasan, pinagbigyan ako, nilibat na. So maraming katiwalian.
Alam mo ba mga preso, sila na ang pinakakawawang nilalang na Pilipino. Ang tulugan nila, ang pagkain nila, ang trato sa kanila. Meron nga ron, bata, tinanong ko, ilang taon ko na nakakulong? Sir, 5 na po. 5 taon na. Ano ba kaso mo? Sir, nang isnat po ako. Saan ka nang isnat? Sa Quiapo po. Magkano nakuha mo? 500 piso po. Ba't di ka magbiyansa? Mura lang ng biyansa. Sir, hindi po alam ng mga magulang ko na nakulong ako. Asan ang mga magulang mo? Hindi ko po alam kung nasaan eh. Pero sa Quezon City po. Saan sa Quezon City? Nag-skate. Hindi niya alam kung saan, ano. Basta squatter area doon. So ginawa ko, nagutos ako. Pinahanap ko yung nanay. Nakita yung nanay. Iyak na iyak. Kala doon niya, patay na yung anak niya. Pagdating sa city jail, nagyakapan. 10 taon no, lumayas so yan. Pinuntahan naman po sa amin ng mga barangay. Meron daw akong anak nakakulong. Hindi pero sa tagal ng panahon na hindi ko alam kung sino. Nang binanggit ko yung mga kapatid, tsaka kung nalaman niya siya pala yun, buhay pa. Tumiling na ako kami kanila eh. Kasi akala namin patay na. Pinagtagpo din niya ang mag-inang matagal na nawalay sa isa't isa. Hinahanap po ako ni Sir Luca. Malaki yung pasalamat ko dahil hinahanap ako para magkita kami. Masaya na po ako ay nakita ko yung nanay. Nangako ko po magbabagong buhay na po ako maglaya. Maraming salamat po Sir Dukat na nakita na po kami ng nanay ko. Maraming salamat po dahil sa kanya, nahanap po yung anak ko. Buong buhay namin utang na loob po sa kanya. 500 piso, 5 taon nang nakakulong. Ganon kagrabe. Dahil sa kawalang pera, doon ang isnat ng 500 piso, walang pambayad ng abogado, walang pampiyansa, nakakulong ng 5 taon. Ang ginawa ko, pinyansaan ko na lang. Doon pala, wala nang complainant. Absuelto na siya. Ganon. Maraming pangyayari ganon. Kumpara mo ngayon sa sitwasyon ng flood control scam project, bilyon-bilyon piso ang binalas pa lamang na nakulong na personality si Senator Bong Revilla. Pero napakarami tinuturo ng mga kontraktor. Napakarami tinuturo ni Undersecretary Bernardo. Tinuturo niya si Jinggoy, tinuturo niya si Joel, tinuturo si Sir Cordero at 12 congressman. Meron due process, ang tagal bago makulong. Pero yung bata na 500 pisong inisnat ng isnat, 5 taon ikinulong. Kung di masakit, hindi makakalaya. Marami pang sikreto sa city jail na talagang kung ibubulugar ko, baka masya kayo. Isa lang ang sasabihin ko, na mismo sa loob ng city jail, may nagkukwento sa akin doon, kay Miss, doon daw sa kubul ko, doon daw siya dati. 5 years ago, yung kubul mo, dyan ako dati. I cook 20 kilos shabu a day. Sabi niya, nakawala ako. Naglagay ako ng 50 million sa Court of Appeal. Nakalaya ako. Pagkatapos nahuli na naman ako, kaya nandito ako. So inaantay lang daw niya na masintesahan siya at para mapunta sa Court of Appeal, doon sila naglalagay, absuelto. Absuelto yung drug lord ulit. True to life yan. Doon sa kubol ko, 20 kilos a day. Madalas salta, nanggagalingan siya po sa loob ng city jail. Papalabas. Baliktad. Imbis na galing sa labas, nanggagaling sa loob, binibenta sa labas. Sabi ko, who is the warden at that time? Alam ko eh, pero secret na. Maraming preso ron. Mga mamamatay tao, lalo na mga mayores. Pag mayores ka ron, big time ang pinatay mo. Wala akong pangkat. Hindi ako sumali sa pangkat nila. Pero pag may riot doon, alam mo, minsan nag-riot, sarado lahat ng brigada. Pandak-pandak ako, hindi na pakulong. Lumabas ako. Pasok ka, hindi pa pwede. Hindi ko ako sa labas. Delikado, nagra-riot. Pupunta ka ako sa riot eh. Ba't pupunta ka ron? Aawatin ko. Baka sakaling pakinggan ako ng preso. Pumunta ako. Binawalan ako ng mga major. Huwag ka pupunta. Pero nang pakita ako sa likod, tumayo ako. Binawal ko. Layo kayo, layo. Parang bahala at saka okso ang naglalaban. Isa lang namatay dahil tumigil na. Tapos kinausap ko yung bahala. Ano ba naging diferensya? Ganun. Alam mo na, payabangan. Miniting ko lahat ng mayores. Pare-pareho tayong preso. Dapat magkaisa tayo. Magkaisa tayo na tayo may pag-asa pa. Doon ko nga itanayo, ginawa kong pabrika ang Manila City Jail. Gumawa ako ng magic box. Meron isang preso, may magic box siya. Gawa niya ron.
pag ginano mo, lagyan mo ng piso, pag binuksan niya uli, nawawala yung piso. Sabi ko, maganda yan So, ginawa akong production line, may sweldo. At katunayan, nagkaroon pa kami ng opening. Naglagay kami ng stage para opening ng pabrika sa loob ng city jail. Tinrain ko sila, nagkaroon ng mga line. Nag-mass production kami ng Magic Box na pinabebenta ko sa labas. Namuhunan din ng 1 milyong piso si June Ducat sa pakikipagtulungan ni Warden Gakutan na ipinagpatuloy ni Warden Kulang upang makapagpasimula ng isang livelihood program para sa mga bilanggo. Ang Magic Box na nakatulong ng malaki upang magkaroon ng pinagkakakitaan ng mga bilanggo. Nung ako po ay nadala rito, nakita ko na ang mga kapwa ko preso ay para bagang isang hindi na normal na tao. Ang mga kapwa ko preso ay para bang wala nang kapag-asa sa kanilang buhay. Nung dumating ang bagong warden na si Warden Gakutan, natuwa ako sapagkat ang bagong warden pala ay may puso na nagbibigay pag-asa sa ating mga preso. At ang sabi ko, ni Warden, ang team natin, there's hope beyond bar. Ang ibig sabihin, meron tayong pag-asa dito sa kulungan. Hindi tayo pwedeng maging timawan na nag-aantay na lamang ng biyaya. Kinakailangan, sapagkat tayo survivor dito ngayon, tumilog tayo, maging productive tayo upang mabuhay. Sa pasimula pa lamang ng proyekto ito, nakita ko ang inisyatiba ng mga kasamaang kong preso na handa silang magbago, na handa silang ma-rehabilitate, handa silang magbagong buhay upang paglaban nila. Sila hindi na muling-muling babalik pa rito at isusumpadan ang lugar nito at pangangako na kayo ay magiging mabuting mamamayan na ng ating bansa. Sa sarili nating pawis, sa sarili nating pagkakaisa, tayong mga preso ay tataguyod natin to at tutulungan natin ang mga kapwa natin preso sa ating proyekto nito. Isang magandang maga po, mabuhay po kayo na. Ang masasabi ko sa livelihood ni Engineer June Ducat po ay malaking tulong po sa aming mga preso. Kasi po, kahit paano po, nakakaresuba po siya ng araw-araw namin pagkain sa pamilya ko. Kahit po nila ako hindi dalawin, at least alam mo ng pamilya ko na kahit paano po, meron po akong konting income na nakukuha ko sa loob ng Manila City Jail. Marami po siyang naitulong. Unang-una po dito po sa brigada namin, magpapagawa niya ng bubong dito sa likuran. Noong una po kasi, ang likod namin, tolda lang po ang bubong. Ngayon po, pinagawa niya ho ng yero. At isa pa ho, lumawak dahil naawa po sa mga dalaw at sa mga inmate. Kung minsan po, nagpapahinga rito, wala akong mapahingahan dahil nga sa tindi ng init. Ngayon po, marami nang nakakatulog dito dahil kahit paano po, ang init nawala na. Dati ho, pag bumabagyo talaga, bukod sa baha, wala ho talagang masisilungan dito ang mga preso. Kahit paano ho, naiwas-iwasan ho yung mga may sakit. Kasi dati ho, nung wala pa akong NRT, siksikan pa ho sa taas. Ngayon ho, kahit paano, hindi na ho nagsisiksikan at isa pa, hindi na ho sila sa semento natutulog dahil mataas na ho yung tutulugan nila. Meron na ho sa tinatawag na LRT kung tawagin po namin. Kung sa labas ho, daanan ng tren, dito naman ho, tulugan ng mga tao naman ho. Dahil kumbaga sa second floor po siya. Kasi nga pag nagtagbagyo po, umaabot ho ng tuhod ang tubig sa highway. Kapag may LRT, at least, yung mga wala pong folding bed, doon na po sa taas siya nakakatulog. Meron nga mga tumatangkilik politiko Meron may birthday, bibili na 100, 200 piraso. Noong nag-inauguration kami, speaker ko pa yung warden Ang team ko, na pinawa kong tarpaulin, there is hope
Bianbar. May pag-asa tayo. May pag-asa kayo. Magtrabaho tayo. Ngayon, isa pa, dahil may chapel ako, nag-i-invite ako ng pare para mag-visa. Sa akin, maraming pumupunta. Puno yung brigada ko hanggang sa labas. Samantalang meron chapel doon. Alam mo kung bakit? Kasi sa akin, bawat magsimba, tuwing linggo, nagluluto ako ng menudo. Menudo, masarap na pagkain. Bawat magsisimba ron, binibigyan ko ng ulam. So, yung pare naman, natutuwa siya. Si Jun Ducat ay isang taong may matibay na pananalig sa may kapal. Ipinaayos niya ang lumang altar ng kanyang brigada upang higit na mapalapit sa may kapal ang kanyang mga kasamahang bilanggo. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Pinataas din niya ang antas ng pananampalataya at pagsamba sa banal at sagradong Eucharistia na sumisimbolo sa pagkakaisa at pagbibigayan sa pamamagitan ng Ex Vi Verborum. Gamitin natin sa sandata ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Ang kanyang kabanal-banalang sakramento, ang sagradong Eucharistia, the living God, ang katawan ni Kristo na anyo ay tinapay, ang dugo ni Kristo na anyo ay alak. Ex Vi Verborum, invisible in form, invisible in grace. Ito ang alaala at tagubilin ng Mesyas sa kanyang huling hapunan, ang simbolo ng pananampalataya ng sangkatauhang Iglesia Romano Katoliko, ang simbolo ng pagkakaisa at pagbibigayan ng tanging pag-asa. Kaya naman kasi Wala akong katungkulan, pero may nagsabi sa aking mayores, pwede ba gawin ka naming mayores de mayores? Sabi ko, wag na. Ayoko nun. Hindi ko kailangan ng kulan dito. Saka sandali lang ako makukulong. Samantala sa pinaglaban ko, isang katotohanan yan. Alam mo ba, minsan nasa Quiapo ako, traffic, di ba? Naninigarilyo ako eh. Nakabukas yung kotse ko, yung bintana. Meron nagtitinda ng sigarilyo. Bigla lumapit sa akin, nagulat ako sa may bunot ng baril ko. Sir, stop corruption, Jun Ducat. After kami, o sige, ilang kaya Malboro mo? O ka na, bilhin ko na yan. O 500. Marami rin ako nakakasalubong na may tato. At hindi nila ako makakalimutan sapagkat walang preso sa buong Pilipinas na lumaban na katulad ng kung ako'y lumalaban sa labas, hinggil sa usapin ng corruption, hospitalisasyon, at libreng edukasyon, sa loob mismo ng preso, lumaban ako. Hindi ako natakot. Noong nagkaroon ako ng campaign signature, umaga, alas 9 appointment ko kay Warden. Alas 12 ng gabi, may pumasok sa kubol ko. Winarningan ako. Kajun, wag mo na ituloy yung complaint mo. Pinasabi na Major at saka ni Kapitan. Alas 12, bawal na yun. Sa ibang brigada ka eh. Pinasok ako. Tinuloy ko pa rin. Tinuloy ko. Dahil sa gawaing ito ni Jun Ducat ay higit na kinilala, iginalang at naging sumbungan ng mga naaapi, tagapagtaguyod ng karapatang pantao ng mga bilanggo. Naghain siya ng 14 na kahilingan para sa karapatan ng mga bilanggo. Isa na rito ang tungkol sa sapat na pagkain. Nakita ko yan, hindi na makakapal na mukha doon ha.
Mariing tinutulan ni June Ducat ang pagsasamantala ng ilang mga opisyales at ilang kawani ng BJMP sa mga bilanggo at kanilang mga mahal sa buhay na dumadalaw sa kanila. Atensyong medikal at paggalang sa kanilang mga karapatang pantao at mabagal na sistema ng hustisya. Ipinaglaban din niya ang tungkol sa pagbabawal ng sobra-sobrang pagkaing pasalubong ng mga dumadalaw sa mga nakabilanggo, gayon din ang pag-aalis ng matik o bayad upang madaling makapasok ang mga dalaw sa bilangguan. Hinikayat niya na magkaisa ang mga bilanggo sa pamamagitan ng paglagda ng kanilang mga pangalan. Pinangunahan niya ang isang kakaibang penitensya na nananawagan sa pamahalaan na itigil na ang korupsyon at katiwalian upang umunlad na ang bayan, lalo't higit ay ang pagkauhaw ng mga kapwa bilanggo sa larangan ng hustisya at katarungan. Itinatak ko na sa dibdib ko, sa puso ko. Ay pagtanggol sila laban sa kapihan. Itinatak ko sa dibdib ko. Alam kong nasira ang katawan mo. Sabi mo marumi. Pero ninayos kong marumi. Alang-alang sa mga kapwa ko. Hindi ako nagpipilitensya. Sinabay ko lang ang araw nito upang maipaabot natin sa PGMP na kinakailangan mahalin din tayo kahit na tayo bilanggo. Pagkat tayo tawid. Kaya maraming salamat doon sa mga bupirma. Bukas ihahain ko yung kay Warden. Asahan natin, binibigyan ko lamang ng 3 araw na lahat ng pagkain kinakailangan ipasok, payaga ipasok dito. Lahat ng pasalubong ng dalaw para sa kanyang mahal sa buhay ng preso, kinakailangan papasukin sa pamamagitan ng pagkakaisa at mapayapang pahayag. Mapayapa, malinaw ha? Mapayapang protesta. Sigurado ko, maririnig tayo ng Diyos. May pusuri ng mga yan. Pagbibigyan tayo. Hindi ako mananalo kung ako lang mag-isa. Suportahan ninyo, alang-alang sa inyo para maiahong kayo sa pagkaalipin. Matuto kayo magkaisa, magpaalam. Dito sa protesta kong ito, kalimutan muna natin na merong Sputnik, merong BCJ, merong pahala na, merong komando. Pag-isahin muna natin. Hindi para sa atin ngayon. Sa darating na araw, maaaring ang iba'y lalaya at iba'y mamamatay. At susunod na makukulong dito, sana hindi na aping katulad ng dinadarat natin. Maraming salamat sa inyo. Sa pangyayaring yon, sumuporta kay June Ducat ang mga kasamahang bilanggo sa kanyang krusada.
sila'y buong tapang na nagpatato ng Stop Corruption sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan bilang tanda ng pagsuporta sa kanyang laban. Stop corruption. Jun Dukat, stop corruption. Jun Dukat, stop corruption, free education, supportahan natin siya. Sa loob ng 1 taon at 7 buwang pagkakabilanggo, mabagal o sadyang pinababagal ang pag-usad ng mga kasong isinampa ng gobyerno. Sa bawat pagdinig ng kanyang mga kaso, ay patuloy ang mga guro, mga musmos at mga magulang sa panawagan na palayain si Jun Dukat. Sumusuporta po kay Sir para makalaya po si Sir kasi medyo matagal na talaga yung paghihirap ni Sir sa kulungan eh. Puro na lang postpone. Meron din naman po kaming trabaho, meron din naman kami obligasyon. Hanggang sa huli po, nandito pa rin kami para sumuporta sa kanila. Hindi po namin sila iiwan hanggang sa huli. Karamihan sa mga isinampang kaso kay Jun Dukat ay na-dismiss na, kagaya ng kasong illegal possession of firearms and explosive, kung saan ay natagpuang fake ang granadang dala niya sa kanyang madramang pamamahayag at hindi talagang sasabog. Patuloy pa rin siyang nagsisindi ng kandila upang magbigay ng liwanag sa maraming dumaranas ng kadiliman sa kanilang buhay. Lumabas na ako. At alam mo ba, ang mga preso umiiyak kasi wala nang lalaban para sa kanila. Ang ginawa ko naman, pinaabot ko sa konseho ng Manila. So nagkaroon ng hearing. Pinatawag yung mga walang yang opisyal doon sa konseho. Kumarap ako. Tinuro ko, ito. Sinabi ko lahat ng complaint ko. Ang tanong sa akin ng isang konsyal, bakit naman naisipan mong ipaglaban ng mga preso? Pinakita ko yung tattoo ko. Itinatak ko na sa buhay ko. Be kind to prisoner. Nakita ko ang kaapihan ng preso, kaya pinaglaban ko. Sa inyo, mga captain, major, huwag kayong magdaramdam sa akin. Isa akong Pilipino. Ang bawat Pilipino, may katungkulang iniatang sa atin na dapat nating sundin, na dapat natin gampanan ang tungkulin yan. At kapag tinalikuran mo ang tungkulin iniatang sa iyo bilang Pilipino, yan ay isang krimen. Yan ay kataksilan sa Diyos at sa bayan. Alam mo, lumapit sa akin yung mga major, ginamayan ako, inakap ako. At nung paglabas ko, si Warden Kulang napunta sa bahay. Nagpapasalamat sa akin. Alam mo, maraming salamat. Nung dumating ka ron, nalinawa na isip ko. Tama yung pinaglalaban mo. Kawawa ang mga preso. Si Warden Kakutan ganoon din. Pumunta rin sa bahay. Nagpasalamat sa akin. Awa ng Diyos, buhay pa rin ako. At patuloy pa lumalaban. Patuloy pang pinaabot ko sa sambayan ng Pilipino ang aking maliit na tinig sa pamamagitan ng pagbablog ko sa social media. Doon man lang makapag-ambag ako. Mahirap labang mahalin ang Pilipinas. Mahirap ipaglaban ng Pilipino kasi watak-watak. Divided. Meron berde, meron pink, meron pula. May Iglesia ni Cristo, may Katoliko, meron Jesus Lord, merong Kingdom of God. Iwa-iwalay. Kanya-kanya paniniwala. Sa ganung sistema, matatawag ko ang ilang aking mga kababayan na estupido, tanga. Kitang-kita mo na. Kitang-kita ang katotohanan. Alam mo na ang katotohanan. Pero naniniwala ka pa rin sa isang kasinungalingan. Ang tawag doon, tanga. Kaya patuloy na hindi normal ang ating gobyerno. Patuloy na hati-hati. May kumakampi sa mali, may kumakampi sa mamamatay tao, may kumakampi naman sa magnanakaw. Ganon ang sitwasyon ng mga Pilipino. Pinagdarasal ko na sana darating ang araw, tayong lahat ng mga Pilipino ay magkaroon na ng pagkakaisa. Unite to fight corruption. Ang corruption, ang tunay na salot sa ating lipunan, kung kaya't maraming mahihirap, maraming mangmang na hindi nakakapag-aral, maraming adik dahil sa kawalan ng edukasyon. Na ang sanhi ay ang corruption. Tayong Pilipino ay may nakaatang na tungkulin sa kapwa at sa bayan. Isang kataksilan at malaking kasalanan kung ito'y ating tatalikuran at hindi gagampanan. Hindi ko hahayaan ang aking kapwa sa panlilinglang
paghihirap at pag-aapi. Kung kanilang sisinuhin si Jun Ducat, iisa lang ang aking sasabihin. Si Jun Ducat ay Pilipino na may pagmamahal sa kapwa at sa bayan nang di masusukat. Pagmamahal sa Pilipino ay walang kapantay. Walang kinakailangan mawala man ang lahat sa akin. Tuloy ang laban. Tuloy ang krusada. Sino pa ba ang kikilos kundi tayo para sa kapwa Pilipino? Habang may oras pa, kung gumapit dumilim na, kumaway ngangapa-ngapa. Madami ako pinagdaanan pare na lumalaban ako hindi para sa akin, pero sa iba. Maraming galit sa akin, alam ko, lalo na politiko. Ngayon, resort owner na ako.